Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Chester, siya ay nagsalita at sinabi, "Ganon din ang aking iniisip kanina pa Brother Dax. Kailangan sabihin din natin ito kay Brother Benj sa ating tatalakayin tungkol sa paglusob natin sa lahi ng mga elf." Sabi ni Chester. At nang marinig ito ni Dax, siya ay nagsalita sa mahinang boses at sinabi, "Tama ka Brother Chester, kailangan ay isama natin ito sa pag-uusapan sa loob ng trono ni Brother Benj." At si Chester ay nagsalita at sinabi, "Tara na Brother Dax, sumunod na tayo kila Brother Benj." Sabi ni Chester, at ang dalawa ay sumunod na kung saan patungo sila Pinunong Benj at ang mga matatanda sa lahi ng mga barbarian. At ang apat na general na sila General Kai, General Brian, General Miles at General Pat ay hindi muna naglakad. Ang apat ay nag-usap-usap. Si General Miles ay nagsalita at sinabi, "Saan nyo natonton ang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga elf?" Tama nga si Haring Benj. Ang lahing elf nga ang gumawa ng kalapastanganan sa ating lugar. Kung nasaan nagsasanay sila Haring Benj at ang dalawang sect master sa lahi ng mga tao. Sabi ni General Miles at si General Pat ay nagsalita din at sinabi, "Ano daw ang balak ni Haring Benj sa mga kasundaluhan ng lahing elf na inyong nahuli? Yan na lang ba ang lahat na natitirang buhay?" Sabi ni General Pat. Nang marinig ito nila General Brian at General Kai, si General Brian ay nagsalita at sinabi, "Oo General Pat, ang lahat ng iyan ang mga natitira na lang buhay. Ang ibang mga kasundaluhan ng lahing elf ay amin ang napaslang ni General Kai. Ngunit kami ay natakasan ng general ng mga yan." Sabi ni General Brian. Nang marinig ito ni General Pat, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Sayang hindi kami nakasama sa naging labanan nyo sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Buti pa kayong dalawa, nakapagpainit at nakapaglabas ng pawis dahil sa labanan na nangyari. Ngunit kami ni General Miles nandun kami nagmamando sa mga panday at iilang mga kasundaluhan natin na gumagawa ng mga gusali na gumuho." Sabi ni General Pat. Nang marinig ito ni General Brian, siya ay tumawa. "Ha, nagkakamali ka General Pat. Nung nilabanan namin ang mga kasundaluhan ng lahing elf, hindi man kami nahirapan at pinagpawisan ng kahit konti. Pinagpapas lang namin ang mga kasundaluhan na iyon sa madaling pamamaraan lamang." Sabi ni General Brian sa pagyayabang. Nang marinig ito nila General Miles at General Pat, sila ay tumawa. "Ha. At si General Miles ay nagsalita at sinabi, "Akala ko malalakas ang mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang kanilang lahi sa mundo na ito ay matunog ang kanilang lahi na mayroon sobrang lakas na mga kasundaluhan. Ngunit bakit ganon nyo lang silang natalo? Mga nasa ilang bilang ba ng mga kasundaluhan ang naabutan nyong buhay?" Sabi ni General Pat. Nang marinig ito ni General Brian, ito ay tumawa at sinabi, "Nasa 300 na kasundaluhan ang aming naabutan na may mga malay. Ang mga nakatali na iyan ngayon ay nasa bilang na 100 kasundaluhan mula sa lahi ng mga elf." Nang marinig ito ni General Pat, siya ay tumawa at sinabi, "Ha. Dalawa lang ba kayo ni General Kai na lumaban sa mga kasundaluhan ng lahing elfam?" Sabi ni General Pat. Nang marinig ito ni General Brian, siya ay nagsalita sa pagyayabang na tono, "Oo, dalawa lang kami. Ngunit kahit dalawa lang kami ni General Kai, napakadali sa amin pagpapaslangin ang mga kasundaluhan ng lahing elf.
Nang marinig ito ni General Pat siya ay nagsalita at sinabi. Kung ganun ang 300 na kasundaluhan sa lahi ng mga elf ay inyong napaslang ni General Kai ng kayong dalawa lang. Sabi ni General Pat, napakahihina pala talaga ng mga kasundaluhan ng lahing elf kung ganun. At ang tatlo ay tumawa. Ha ha ha. Nang marinig ni General Kai ang tawanan ng tatlo na sila General Brian, General Pat at General Miles. Ito ay nagsalita, nagkakamali kayong tatlo. Totoong malakas ang lahi ng mga elf at ang kanilang mga kasundaluhan. Nung kami ni General Brian ay nakikipaglaban sa kanila kanina. Ang mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga elf ay may mga pinsala na nanatamo. Ang kanilang lakas at spiritual ay hindi na nila magamit ng husto. Tignan nyo ang mga kasundaluhan na mga nakatali. Pagmasdan nyo silang lahat. Ang kanilang primordial spirit ay aking nararamdaman ay nagkaroon ng pinsala. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay mga nagsiwalan ng malay dahil siguro sa ginawang pag-atake nila Haring Bench, Sectmaster Dax at Sectmaster Chester. Nasa magkakaibang lakas ng ginawa nila. Kaya ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay napaslang at ang kalahati nito ay bumagsak at nawalan ng malay dahil sa kanilang natamo na pinsala. General Brian, maswerte lang tayo kanina dahil ang mga kasundaluhan na iyon na nagmula sa lahi ng mga elf ay may mga pinsala ang primordial spirit. Sabi ni General Kai sa seryosong tono. Kaya wag niyong maliitin ang ating makakalaban. Tayo na sumunod na kila Haring Bench sa kanyang trono. Utusan niyo ang mga kasundaluhan natin na bantayan maigi ang mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakatali. Sabi ni General Kai. Nang marinig ito ng tatlo sila ay napatigil sa pagtawa at nagulat. At sila ay tumingin sa mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakatali. At sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Kayong lahat bantayan nyo ng husto ang mga lapastanganan ng mga kasundaluhan na iyan. Sigaw ni General Brian. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian sila ay tumugon at sumigaw. Masusunod General Brian, sabi ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At sila General Pat, General Miles at General Brian ay sumunod na kay General Kai patungo sa trono ni Pinunong Bench. Ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay naiwan sa mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakatali. At samantala sa mundo ng mga tao. Ang mga tulisan sa pamumuno ni Dado ay nakabalik na sila sa kanilang maliit na lungsod. Pinangunahan ni Dado ang pagpasok nila sa maliit at maduming lungsod na mayroon ang mga tulisan na pinamumunuan ni Dado. At ang isang tulisan na nagngangalang Gotchi ay labis ang pagkatahimak sa pagdating nila sa kanilang lungsod. At si Dado ay nagsalita at sinabi sa isang tulisan, tawagin mo ang lahat ng ating mga mamamayan at iba pa nating mga kasamahan. Oras na para malaman nilang lahat kung ano ang mga binabalak ko. Sabi ni Dado ang pinuno ng mga tulisan. Nang marinig ito ng isang tulisan agad-agad itong tumugon at sinabi. Masusunod Emperor Dado. At ito ay mabilis na umalis para tipunin ang mga mamamayan na mayroon sa lungsod ni Dado. At ilang minuto ang lumipas. Bumalik ang isang tulisan na inutusan ni Dado at sa pagbalik nito. Si Dado ay sumimangot at sinabi. Napakatagal mo naman gawin ang aking pinagagawa. Nasaan na ang iba pa natin mga kasamahan at aking mga mamamayan? Sabi ni Dado sa napasimangot na noo. Nang marinig ito ng isang tulisan. Ito ay yumoko at sinabi. Patawad Emperor Dado. Kung medyo matagalan ako bumalik. Ang iba natin mga mamamayan ay kay hirap tawagin. At ang ating mga kasamahan mahal na Emperor Dado ay patungo na rito ngayon. Sabi ng isang tulisan kay Dado. At maya-maya, ang ibang mga tulisan na kasama sa grupo ni Dado ay unti-unti nang dumadating. At ang lahat ng mga mamamayan ay sabay-sabay nagtungo kung nasaan sila Dado. Ilang minuto ang lumipas, nakikita ni Dado ang lahat ng kanyang mamamayan at mga kasamahan sa pagiging tulisan. At si Dado ay nagsalita at sinabi, makinig kayong lahat, patawad, kung wala kaming nadala pabalik dito sa ating lungsod. Dahil may isa tayong kasamahan na nagtaksil sa atin lalo na sa akin. Kinuha niya lahat ng aming nakulambat. Nais ko lang malaman at tumungo rito ang pamilyang ng traidor na si Boyet. Si Boyet ang nagtraidor sa atin. Habang kami ay natutulog sa maliit na kuweba. Sinamantala niya ang pagkakataon na iyon, para kunin ang aming mga nakulambat na ating gagamitin upang mabili ang inyong pangangailangan. Tulad ng mga pagkain. Matapos niya kunin ang lahat ng aming nakulambat.
Ito ay umalis sa aming pinagpalipasan ng gabi sa isang maliit na kuweba. Dalan nyo dito ngayon ang pamilya ng boyet na iyon. Sigaw ni Dado. Nang marinig ito ng lahat, sila ay tumingin sa bawat isa na naroon. At si Dado ay napapansin na walang lumalapit na kahit isa sa pamilya ni Boyet. At si Dado ay nagsalita at sinabi, "Ikaw Gotchi, dalan mo sa akin ngayon ang pamilya ni Boyet ngayon na." Sabi ni Dado. Nang marinig ito ni Gotchi siya ay lihim na sumimangot ngunit ito ay tumugon at sinabi, "Masusunod mahal na Emperor Dado." Nang marinig ito ng mga mamamayan ng lungsod ni Dado at ibang mga tulisan. Sila ay nagtataka bakit tinatawag na si Dadong Emperor. At ang mga mamamayan ay nagbulungan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!